Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Apat na politiko ang maaaring may laban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 general elections. Ito ay ayon sa pananaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Mga kaibigan, ito ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng ating mga bagong video. Apat na kilalang mga politiko ang maaring itapat kay VP Sara sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ang apat na politiko na ito ay may malaking laban kay VP Sara ayon kay Secretary John Vic Rimulya. Si VP Sara ngayon ang siyang nangunguna sa iba't ibang survey. Sa mga apat na politiko na may laban sa Vice President, ayon kay Secretary John Vic Rimulya ay sina Leni Robredo, Risa Hontiveros, Bam Aquino at Raffy Tulfo. Pero kung tungkol naman kay Raffy Tulfo, tahasang sinabi niya na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo o pangalawang pangulo sa 2028 national elections. Hindi raw siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at final na ito bilang kanyang sagot sa mga nagtatanong kung siya ay tatakbo sa pagkapangulo o kaya Vice President. Ayon sa paliwanag ng senador, siya raw ay masaya sa Senate at naniniwalang mas magiging epektibo siya sa Senate nang walang sakit ng ulo. Sakit daw sa ulo ang mas mataas na katungkulan. Kaugnay nito, kinumpirma naman ni Senator Raffy na siya ay tatakbo uli bilang senador sa 2028. Siya raw ay tatakbo bilang independent candidate. Dati nang pinalutang yung tambalang Robredo Tulfo upang itapat sa mga iba't ibang mga pangunahing kandidato pero tinanggihan ni Senator Raffy. Sa kabilang banda, sinabi ni Senator Bam Aquino na hindi siya tatakbo bilang Vice President sa 2028 national elections. May mga alingaw-ngaw noong nakaraan na maaari siyang tumakbo para sa pagkapangulo pero itinanggi niya dahil ayon sa kanya masyadong maaga pa upang talakayin ang mas mataas na posisyon. Yung palaging sagot ni Senator Bam sa mga reporters na nakakahiya ang pamumulitika dahil wala pang isang taon pagkatapos ng huling halalan at balak niyang munang magtrabaho muna bago isalang-alang ang anumang plano sa 28. Ang mga ganitong sagot, patunay ito na hindi pa sarado na walang balak tumakbo si Senator Bam sa mas mataas na posisyon. May posibilidad na siya ay tatakbo sa pagkapangulo o kaya Vice President. Hindi pa sarado, maaari siyang tatakbo sa mas mataas na posisyon. At tungkol naman kay Senator Risa Hontiveros, sinabi ni Risa na siya ay bukas at handang tumakbo para sa alinmang posisyon sa pagkapangulo o Vice Presidents sa darating na 2028 national elections. Pero wala pa siyang tiyak na declaration kung sa pagkapangulo o pangalawang pangulo tatakbo si Risa dahil naghihintay siya ng consensus mula sa United Opposition. Ibig sabihin siya ay open to all possibilities, bukas sa lahat ng posibilidad. Kaya maaari siyang tatakbo sa pagkapangulo o kaya ay Vice President. Pero may condition ang kanyang pagpayag na tumakbo. Sinabi niya na tatakbo lamang siya kung pipiliin siya ng nagkakaisang opposition bilang kanilang official na standard bearer. Pero sa aking pananaw, hindi siya pipiliin dahil malamang na tatalunin siya ng kanyang mga katunggali. Ewan ko kung bakit marami sa ating mga kababayan ang ayaw kay Senator Hontiveros. Pero kung si former Senator Trillanes naman ang tatanungin natin, mas gusto niyang ilaban si Senator Risa kay VP Sara. At hinggil naman kay dating Vice President Leni Robredo at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo, paulit-ulit na ipinahayag
na wala siyang planong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 elections pagkatapos ng maagang pagdeklara ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Si Mayor Leni raw ay nananatili ang kanyang pagtuon sa paglilingkod sa kanyang bayan. In fact, yung kanyang dating tagapagsalita na si Berry Gutierrez, nagpahayag na malapit sa zero raw ang posibilidad na tatakbo sa pagkapangulo si Mayor Leni sa 2028 dahil ang intention daw ni Mayor Leni ay maglingkod sa Naga para sa mahabang panahon. Ang mga kasapi sa opposition, kabilang na rito si Party List Representative Laila De Lima, naniniwala sila na si Mayor Leni ang pinakamalakas na kalaban ni VP Sara sa pagkapangulo at umaasa sila na magbabago pa ang desisyon ni Mayor Leni at tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. May posibilidad kung gano'n na maaring dalawang babae ang maglalaban sa pagkapangulo sa 2028. VP Sara versus Mayor Leni. Sa pinakabagong survey ng Tangerine ay sinagawa noong February 19 at February 20 sa pamamagitan ng mobile-based survey, sina VP Sara, Mayor Leni at Senator Raffy ang tatlong nangunguna sa pagkapangulo. Sa tatlong ito, si VP Sara lamang ang nagdeklara ng kanyang kandidatura. Lumabas sa survey na nakakuha si VP Sara ng 43%. Si Leni Robredo naman ay 27%, Senator Raffy ay 15%, habang si Senator Risa Hontiveros ay tumanggap ng 4% at 12% naman ang undecided. Nananatili ang lakas ni VP Sara sa mga region ng Visayas at Mindanao habang si Robredo ay malakas ang suporta sa Calabarzon at sa Bicol region. Sinuri din ng survey ang isang senaryo kung saan inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Leni Robredo. Batay sa natuklasan, lumabas na 20% ng kanyang mga supporters ay aalis ng suporta kung tatanggapin niya ang pag-endorso ni PBBM. Ngunit maaring makaakit naman siya ng mga bagong botante mula sa base ni Tulfo na maaring magre-resulta sa pagtaas ng 3% ng kanyang rating. Sa kabila ng nasa pangalawa lamang sa survey sa pagkapangulo, lumalabas naman na ang trust at approval rating ni Robredo, 59% ang trust, 56% ang approval, ay bahagyang mas mataas kaysa kay VP Sara na may 54% ang trust at 49% ang approval. Pero paano kung si VP Sara naman ay sakaling ma-convict sa impeachment trial? Siyempre, magre-resulta ito sa kanyang perpetual disqualification from holding any public office. Pag nagkataon, maging labo-labo ang karera sa pagkapangulo. Yung usap-usapan na magsasanib puwersa sina PBBM at Leni Robredo, sa aking pananaw, hindi na ito mangyayari kung sakasakaling si VP Sara ay makonvict sa impeachment trial. Most likely, tatakbo ng president si Mayor Leni at si PBBM naman ay magkakaroon ng kanyang sariling kandidato. Maaring si Secretary John Vic Remulla o kay si Secretary Vince Dizon. At maaring si dating PNP Chief Nicolas Torre. At sa panig naman ng mga Duterte, maaring ang kanilang ilalaban ay si Senator Bongo. Mga kaibigan, ano ang iyong pananaw sa ating topic? Please leave your comment kung meron kayong pananaw. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!